Ang kapuluan 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Huwebes na tayo ngayon, ikalabinapat ng Setyembre, September 14, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, LPA inaasahang matutunaw sa susunod na 48 oras. Pero plant warning inilabas ng Pag-asa sa Mimaropa at Northern Mindanao. Pilipinas nangunguna na ngayong rice importer sa buong mundo, ayon sa US Department of Agriculture. Nakaka-proud lang, no? Agricultural trante tayo. Sa atin nag-aral ang Vietnam ng pagtatanim ng palay. Ngayon, number 1 importer sa buong mundo ng bigas ang mga Pilipino. InfraWatch Philippines, suportado ang Kongreso sa hakbang kaugnay ng serye ng oil price hike. Halos 180 kandidato sa barangay at SK elections pinapadadalhan ng show cause order ng COMELEC dahil naman sa maagang pangangampanya. VP Inday Sara Duterte sinisi ang mga rally sa 2 milyong pagbaba ng enrollment. Miss Universe, wala ng age limit. Witness ay nabusong kasambahay, tinangkang itumba. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng bansa epekto ng southwest monsoon o habagat, habang ang low pressure area naman na binabantayan sa bahagi ng Batanes ay inaasahang malulusaw sa susunod na 48 oras. Ayon kay Ana Cloren Horda ng DOST Pag-asa, ang LPA ay napapaligiran ng thin layers of clouds o manipis na mga kalupan, kaya wala itong direktong epekto sa bansa. Huling namataan ang sama ng panahon sa layong 470 kilometro sa east ng Itbayat, Batanes. Samantala, yung habagat pa rin ang makaka-apekto sa western portion ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpalabas din ang Pag-asa ng plant warning sa mga lalawigan ng Region 4B o yung Mimaropa at Region 10, Northern Mindanao, dahil sa inaasahang malalakas na pagbuhos ng ulan dulot naman ng southwest monsoon rains. Asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Central Luzon, Calabar Zone, Visayas, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm at ilang bahagi ng Caraga. Epekto pa rin ng habagat. Samantala, nagmistulang maliliit na burol ang naispatang tumpok ng mga buhangin sa Batan, Aklan. Inilarawan pa ito ng ilang residente na mini chocolate hills gaya ng sa Bohol. Pero ang nakitang tumpok ng mga buhangin sa karagatang sakop ng Batan ay hindi burol, kundi ang tawag daw dyan ay sand boils. Ayon sa USDP Box, nagkaroon ng sand boils sa mga malalambot na lugar gaya ng coastal area sa mga reclamation area. Oras daw na maalog ang nasabing mga lugar ay nagsisettle down ang mga buhangin at aangat ang tubig na nagre-resulta sa pag-umbok o sand boil. Karaniwang naitatalang lateral spreading at ang sand boils kapag nakaramdam ng malakas na pagyanig ang isang lugar. Dati na rin naobserbahan ng DOST Box ang sand boils sa Altabas, Aklan. Kasunod dito ng magnitude 7.1 na lindol na tumama naman sa Panay Island noong 1990. August 2022 nang maitala ang sand boils sa San Vicente, Ilocos Sur matapos umuga ang magnitude 7 na lindol. Naungusan na ng Pilipinas ang China bilang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo. Ayon sa US Department of Agriculture, patuloy ang Pilipinas sa pag-angkat ng bultong bigas simula noong 2008. Ngayong taon naman ay pinipigilan pa ng Pilipinas ang pag-i-import habang hinihintay na bumaba ang presyuhan sa world market. Sa pagtaya ng USDA, papalo na sa 3.8 million metric tons ang aangkating bigas ng Pilipinas para sa marketing year 2023 hanggang 2024.
Sa datos ng Bureau of Plant Industry, hanggang September 7, nakapag-angkat ng Pilipinas ng 2.33 million metric tons ng bigas. Samantala, nasa Singapore na ang Pangulong Bongbong Marcos para dumalo naman sa ika-10 ASEAN Conference. Ayon kay Presidential Communication Office Secretary Chanoy Garapil, magkakaroon ng 30 minutong talk ang Pangulo sa harap ng mga business leader at mga economic manager. Manonood din ang Chief Executive ng Formula 1 Singapore Grand Prix 2023 sa weekend matapos na imbitahan ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Ang biyaheng Singapore kahapon ng Pangulo ay kasabay naman ng kanyang ika-66 na kaarawan. Inimok naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga foreign leader na maglagak ng negosyo sa Pilipinas kung saan ibinida nito ang pagganda ng sistema sa pamahalaan at strategic location ng bansa. Sa kanyang talumpati sa 10th ASEAN Summit sa Singapore, binigyan din ito na lumakas ang ekonomiya ng Pilipinas at ang kalagayan ng bansa sa mapa ng buong mundo. Ibinahagi din ng punong ehekutibo sa mga investor ang mga lugar sa Pilipinas kung saan maaaring mag-invest at pagpapakita ng kahandaan na makapagtrabaho ang mga dayuhang negosyante sa pagtanggap ng mga bagong oportunidad. Ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos ang katatagan ng Pilipinas sa hamon at pagsubok sa global economy. Maganda umaga, Pilipinas! Okay. Samantala, suportado ng InfraWatch Philippines ang inisyatiba ni House Speaker Martin Romualdez na makipagdialogo naman sa mga oil player ng bansa upang mabigyan ng solusyon at mabawasan ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike sa maraming Pilipino. Ayon kay Attorney Terry Ridon, InfraWatch Philippine Convener, kapuri-puri ang hakbang ni Romualdez at patunay ito na tinupad ng mambabatas ang kanilang commitment na humanap ng solusyon sa economic burden na dulot naman ng unli oil price hike. Suportado rin ni Ridon ang nais ni Pangulong naisin ni Speaker Romualdez na reviewin ang oil deregulation law upang malaman ang mga pagbabago na dapat gawin upang mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ang mga panukala na ring inihain sa Kongreso na naglalayong amyendahan ang oil deregulation law na nais sa batas 25 taon nang nakalilipas. Kaya dapat daw po talaga na ayon po kay Attorney Ridon, bigyang prioridad sa mga talakayan. Panglima ang Pilipinas sa mga bansang pinakamapanganib sa mundo para sa mga environmental defender. Batay sa Global Witness Report, 11 tagapagtaguyod ng kalikasan ang namatay sa bansa noong nakalipas lamang na isang taon. Sa buong Asia, Pilipinas umanong nangunguna sa listahan kada taon ng mga nadidisgrasyang environmental defender. Consistent din ang Pilipinas bilang worst place sa Asia para sa mga land at environmental defender kung saan 281 ang nasawi simula noong 2012. Hindi na ako nakapagtataka yan. Kalbong-kalbo ang mga bundok natin . Tapos nataka tayo bakit bumabaha sa iba't ibang mga lugar natin. Saan ho ba kayo nakakita na ang norte nakaranas na ho ng matinding pagbaha? Saan ho kayo nakakita ang mga lugar sa taas ng bundok sa Mindanao? Sa paligid ng bundok Apo, binabaha. O di sige, kalbuhin nyo pa ang mga gubat natin. Ang malungkot ho dito, yung mga nakinabang sa pagkakalbo ng gubat, wala na ho ngayon doon sa mga lugar na yun. Ang napipirwisyo ho yung mga residente. Ay, sus, may ginoong buhay ito kapag mamalasing ka talaga, tapos marami hong mga inisyatiba. Halimbawa, yung Writ of Kalikasan, for example. Alam ba ninyo, ang hirap hong ipanalo niyan. At kung manalo ka man, ang hirap din hong ipa-implement. Kuminsan, di mo alam kung kakampi mo gobyerno o kalaban mo gobyerno. Pagka nag-file pag nag-file ka ho ng kalikasan, ang Writ of Kalikasan case, ang abogado ho ng kalaban mo, ang Solgen. Yung Solgen mismo. Bakit to? Kasama si didemanda mo, DNR .
Di ba? Hindi naman humamamayagpag ito hong mga umaabuso sa ating kalikasan kung hindi nagbubulag-bulagan ang mga taga-DNR. Tama? Oo. Kasi siyempre kasama sila sa mga ididemanda nyo. So, dahil kasama sila sa ididemanda nyo, ang kalaban mo ay abogado ng gobyerno. So, Solgen. So, ikaw, private citizen, gusto mo lang labanan ang mga pagsira ng kalikasan, di ba? Kukuha ka ng sarili mong abogado. Kagastos ka. Pagkatapos, kinakailangan, manghalap ka ng ebidensya. Yung mga mangangalap mo ng ebidensya, matututukan pa ng mga armed goons nila. Pagkatapos, pagdating mo sa korte, ang abogado mo, pro bono. Yung abogado nila, dekalibre. May Solgen pa. Paano ka mananalo? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sus may Ginoo. Sa totoo lang ho, yung kaso ho namin sinampa dyan ho para mapangalagaan, maprotektahan po ang patuloy na pagkakalbo ng Bundok Apo. Matagal na ho. Matagal na, 2011 pa yata, 2012. Nanalo na ho kami sa Court of Appeals. Hindi ho namin ma-implementa. Nagpile na ho kami ng isight sila in contempt. Pati ho yung mga taga-Pambi ng lugar. Asawa na Diyos hanggang ngayon. Drawing. Hindi mo ho mailaban dahil ang hirap ho talaga. Sa totoo lang, ang hirap ho. Pagkatapos, ikaw pang mape-pressure. Tatawagan ka ng abogado ng kalaban. We make and unmake leaders. Ang lakas ng loob. Ako si attorney ganito. Ay, sa totoo lang. Kaya totoo yung balitang yan na ang Pilipinas ay isa ho sa mga nangunguna sa buong Asia na mapanganib para po sa mga environmental defenders. Inanunsyo naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang pinakahihintay na resulta ng Photography Contest 2023 at ang pangalan ng 24 na grand winners para sa mula sa mahigit 5,000 entries nationwide. Ang 12 nanalo sa conventional category ay tumanggap ng 80,000 pesos ang bawat isa bilang cash prizes. Habang yung 12 winners naman sa mobile category ay nag-uwi ng 35,000 pesos bawat isa. Ito ang pinakamalaking premyo sa ngayon sa kasaysayan ng photo contest ng PAGCOR. Ayon naman kabilang sa dumalo sa event si PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco. At sinabi nitong nasiyahan siya na bigla nga sa malaking bilang ng mga lumahok sa photography contest na muling ibinalik ngayong taon matapos ang 6 na taon. Ayon kay Tenco, dahil sa malaking tagumpay ng proyekto ay gagawin na ito taon-taon at dadagdagan pa ang premyo sa mga susunod na taon. Ang tema ng photography contest ngayong taon ay Saan Tayo Next? Ayon kay PAGCOR Chair Al Tenco ay nagpapakita na hindi gaanong kilala ngunit magagandang destinasyon ng Pilipinas na may malaking potensyal na maging pangunahing tourist spot. Nabatid na may tig 5 nanalo mula sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao sa parehong kategory. Nakatanggap din ng 25,000 pesos ang non-winning grand finalist. Para naman sa conventional category, hambang 10,000 piso ang nadale ng mga finalists sa mobile category. Congratulations! Ang gagaling kumuha ng picture ng mga Pinoy, nakakatuwa. Sa totoo lang, nakaka-proud ho. Nakaka-proud na mga bagitong journalist, photographers ang nagsabit ng mga entry na yan. At sa showbiz muna tayo, Ogie Alcacid, inihahanda ng sarili kung sakaling magpakasal ang kanyang anak na si Leila. Detalye ng balita wala kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Handa na ang isip pero ang puso ay hindi pa. Iyon ang pahayag ni Ogie Alcacid nang tinanong kung tanggap na ba niyang isa sa mga araw nito ay magpapakasal na ang panganay niyang anak na si Leila Alcacid. 25 years old na si Leila at mahigit 5 taon na rin ang relasyon nito sa songwriter-rapper na si Curtis Smith. Nakikita raw niyang seryoso na ang dalawa sa kanilang relasyon at ina-expect na raw niyang malapit na silang magpaalam na gusto na nilang magpakasal. Kaya pinayuhan na raw niya ang dalawa na ang una muna
gusto nilang ayusin ay ang finances. May sapat na ba silang ipon para malagay sa tahimik? Kaya gusto raw ni Ogie na kausapin ang masinsina ng kanyang anak. Kaya isa raw daw ito sa mga dahilan na magbabakasyon muna silang mag-anak sa Hong Kong this coming weekend para kausapin daw niya ito. Tatapusin lang daw niya ang concert niyang Ogie Okie sa September 29 na gaganapin sa Newport Performing Arts Theater at maglalaan daw siya ng ilang araw para yayain daw niyang magbanding muna sila ng kanyang anak. Heto ang kwento ni Ogie Alcacid. Sabi ko sa anak ko, anak, halika tayong dalawa lang punta tayong Albaya. So tatansyahin ko na may tape na yung showtime by that time. So tatlong araw kami doon. Kami dalawa lang. So I had the time with her. So sa Hong Kong, dito sa Yan ang pahayag ni Ogie Alcacid mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela o galing sa lakwantsa? Abay nailayan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable and shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Age is just a number, but beauty is ageless. Pahayag ito ng Miss Universe Organization matapos natanggalin na ang age limit sa beauty pageant sa buong mundo. Inanunsyo ng reigning Miss Universe na si Raboni Gabriel na inalis na nga ang age limit sa lahat ng Miss Universe at associated pageants. At lahat ay maaari nang lumahok. Ang 2023 Miss Universe Beauty Pageant ay gagawin sa El Salvador sa November 18. O kung sa Miss U, wala nang age limit. Pwede, yung mga paligsahan dito sa Pilipinas, pwede na rin wala na ring age limit. Ano ha? Kasi naman, beauty is in the eyes of the beholder. Di ba? Gaganda kaya ng mga lola natin. Hindi ako nakapagtataka kung bukas makalawa si Mami D lumaban. Ano ha? O bakit? Galing yata magsayo ni Mami D. Padadala naman ang show cause order ng Commission on Elections ang nasa 174 na kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ito'y dahil sa maagang pangangampanya. Kahit hindi pa sumasapit ang campaign period para sa 2023 barangay at SK elections. Ayon sa COMELEC, 69 sa kanila mga kandidato para sa barangay, 105 naman ang nasa SK position. Una nang nagpaalala ang COMELEC na matapos magkapaghain ng Certificate of Candidacy, hindi pa pwedeng mangampanya mga kandidato hanggat hindi sumasapit ang October 19. Sinabi ng COMELEC Chair na si George Garcia, nais muna nilang pakinggan ang paliwanag ng mga kandidato at kung sakaling makita ng grounds ay saka lamang sila formal nakakasuhan. Naka-standby ang 400,000 ng mga pulis para maging electoral board members sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, gagamitin ng mga pulis na ito sakaling may isang lugar na hindi makapaglilingkod ang mga guro bilang electoral board members. Matay sa monitoring ng poll body, meron 3 area sa bansa na posibleng hindi maging available ang mga teacher dahil sa takot at karahasan. Kabilang sa minomonitor ng COMELEC ay isang bayan sa Southern Maguindanao at 2 naman sa northern part din ng naturang lalawigan. Matatandaan na noong 2022, naglingkod din bilang may electoral board members ang mga pulis sa Cotabato City. Alamin muna natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na ng bigas. Mula sa Muntinlupa Public Market, nandun si Noche Caca sa RH 27. Noche, good morning. Mayong buntag, Kuyang Angela, narito na ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Muntinlupa City Public Market ngayong Thursday morning.
ang bigas Kuyang Angel, yung local special 60 pesos ang kilo. Habang ang pinakamurang bigas naman yung regular milled rice 41 pesos. Mataas yung bangos Kuyang Angel 190 ang kilo, habang ang tilapia mataas din 150 ang kilo. Lalo na ang galunggong tumaas na sa 280 ang kilo. Ang alumahan tumaas din nasa 360 ang kilo. Pero yung different pa Kuya Angel, ganun pa rin ang presyo, 420 pa rin. May pa brisket 380, kasim 290, ang liempo 330 ang kilo, habang yung whole chicken nakapako pa rin sa 180 ang kilo. Ang itlog about isa, yung medium size 7 pesos and 50 centavos. Ang palaya Kuyang Angel, tumaas na sa 140 ang kilo. Yung sitaw, ganun pa rin ang presyo, 120, habang ang pechay native 120 pa rin. Kalabasa 50, ang talong tumaas na sa 130, habang ang kamatis nakapako sa 130 ang kilo. Ang carrots naman na Kuyang Angel, 160 ang kilo. Habituelas, tinatawag na baggy beans, 140. White potato, 160 ang kilo. Ang pechay bagyo 120, habang ang sayote tumaas sa 85 pesos ang kilo. Ang sibuyas pula naman na Kuyang Angel, yung local 140 ang kilo. Ang garlic imported naman 140, habang ang luya 130 pa rin ang kilo. Ang siling labuyo, nako, tumaas 700 na ang kilo ng siling labuyo. Kalamansi 70, kakatan 90, latundan 70, lapapaya solo 45, habang ang mangga bumaba na sa 180 ang kilo. Ang sugar white, stable pa rin ang presyo, 86 pesos pa rin ang kilo. Sugar was 82, sugar brown 80, habang ang palm oil 350 ml 26 pesos, habang ang palm oil 1 liter 70 pesos. Sama ko na rin yung coconut oil 350 ml 28 pesos, habang yung coconut oil naman na 1 liter 75 pesos. Kaya ang presyo ng mga tunay bilihin ngayong Thursday morning dito sa Muntinlupa City Public Market. Mula sa nanan sa Pilipinas sa DCRH, ako sino tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat na noche. Ako hindi ako apektado kahit tumaas pa ang presyo ng sili. Hindi ako mahilig sa hot. Magandang umaga, Pilipinas! Saka may option naman, nandiyan naman ang luya eh. Oh, lalong-lalo na sa medyo kulot ang boses pag madaling araw ko minsan. Ano? Sa labat lang katapat niyan. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian, proteksyon ng pamilya laban ho sa mga mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households sa ating mga emergency kit. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At magandang umaga sa mga taga Las Vegas, Nevada. Barangay Captain sa Northern Samara Restaurant naman sa hotel sa Grave Threats. Bah, sino kayang pinagbandaan ito? Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan. RH34 Jane. Inaresto naman ng mga pulis ang isang barangay captain ng barangay Katutuugan, Las Travas Northern Samar dahil sa kasong kinakaharap nito na grave threats. Ayon sa report ng PNP, kinilala itong nadakip na si barangay captain Joel Gases, 49 anyos, ng naturang bayan. Sa report pa rin ng PNP, arestado ang barangay captain sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong grave threats. 36,000 pesos naman ang inilagak na piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan nito. Dinala muna ang nasabing akusado sa Las Navas MPS para sa tamang disposisyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Jane. Magandang umaga sa mga taga Las Piñas. At sa mga suki din natin sa Chicago, USA. Habang nasa kalagitnaan ng misa, isang estudyante ang nabiktima ng magnanakaw.
Ito talaga walang sinasanto. sa loob pa ng habang may misa, doon ka pa gagawa ng kalokohan. Ano? Detalye na balita mula kay Jay Corpus mula sa 102.9 Radyo natin Victoria. Jay. Magandang umaga. Misa ng alas 10:40 ng Setyembre 10 nitong nakaraang linggo nang mabiktima ng magnanakaw ang isang estudyante sa loob mismo ng isang simbahan sa Calapan City, Oriental Mindoro. Habang nasa kaligitnaan ng misa, sumimple umano ang suspect na abutin ang wallet ng biktima sa loob ng bag nito. Nakita ito ng kanyang katabi na agad nagtimbre sa mga pulis na noon ay nasa vicinity ng simbahan. Mabilis na naaresto ang 41 anyos na lalaki na napag-alamang residente ng Barangay Kanaan sa bayan ng Victoria sa naturang lalawigan. Habang na-recover sa kanya ang wallet na naglalaman ng 200 piso na pagmamay-ari ng isang 20 anyos na estudyante na pansamantalang naninirahan sa Barangay Lalod sa naturang lungsod dahil sa kanyang pag-aaral. Nasa kustodiya na ng City Police ang hindi na pinangalan ng suspect habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Mula dito sa 102.9 Radyo natin Victoria, Oriental Mindoro. Ako si Jay Corpus, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jay. Samantala, 8 milyong pisong halaga naman ang tanim na marijuana winasak ng otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa norte. Detalye mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy. Winasak ng mga otoridad ang 8 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa lalawigan ng Kalinga. Ayon kay PDEA Cordillera Regional Director Julius Paderes, nagpatupad ng 3 araw na marijuana eradication operation ng mga operatiba ng PDEA at iba't ibang PNP units sa Tinglayan, Kalinga. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng abot sa 40,000 piraso ng fully grown marijuana plants sa 2 plantation sites. Nagkakalaga ito ng 8 milyong piso. Sinabi ni Director Paderes na wala namang nahuling cultivator sa mga operating troops sa naturang operasyon. Bahagi ito sa kanilang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa Cordillera Region. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos Tignina. Samantala, 200 magsasaka naman tumanggap ng cash incentive sa Tanawan City. Detalye ng balita mula kay Renz Belda, RH35. Renz, good morning. Namigay ng cash incentive para sa mga magsasaka beneficiary ng Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation o RRP CCAM mula sa programa ng lokal na pamahalaan ng Tanawan City sa panguna ng City Social Welfare and Development Office at ng Office of the City Agriculturist, katuwang ang Department of Social Welfare and Development Calabarzon. Nasa 284 na Tanawenyong matagumpay na sumailalim sa interview at orientation para sa nasabing programa na kabilang sa mga hakbang ng pamahalang lungsod upang maibaba ang cash for work programs at matulungan ng mga kababayan, partikular ang sektor ng magsasaka. Sa pamagitan nito, sila ay magiging katuwang ng lokal na pamahalaan para sa pangalaga ng kalikasan at kapaligiran upang ma-minimize ang epekto ng climate change sa lungsod. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35 Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Renz. At magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Bite cases naman sa Kabikulan, umabot ng mahigit 61,000. Ayon ito sa DOH Bicol. Detalye mula sa radyo natin Birak mula kay Ray Boton Jr. Ray. Umabot sa higit 61,000 bite cases ang naitala ng Department of Health ng nakarang taong 2022 sa buong reyong Bicol. Ayon kay DOH Bicol Infectious Disease Cluster Head Ruby Dizon Jeremias, nakapagtala ng mataas na bilang ang Camarines Sur na may 21,821, sumunod ang Camarines Norte na may 11,406, Sorsogon na may 11,254, 8,422 sa Albay, 5,872 sa Masbate, at may pinakamababang bilang ay ang lalawigan ng Catanduanes na may 2,557 bite cases. Ang datos ay mula sa 28 animal bite centers sa buong riyon. Kung ikukumpara ang taong 2021 sa taong 2022, ay tumaas ng nasa 20% ang kaso ng kagat ng hayop sa tao. Pinakamatas na bilang ay ang kagat ng aso, pumapangalawa ay ang pusa. Samantala, nakapagtala naman ng 16 na bilang ng namatay sa rabies
ng nakarang taon at kasalukuyan ay may 12 kaso na rin ng namamatay sa rabies ngayong taon. Pinakamataas ay ang lalawigan ng Camarines Sur na may bilang na 8. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr., tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mabalos Ray, Diyos marahay nga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ay tuloy na ba sa September 23 yung pagtutuos ni Mayor, ni Congressman El Rey at saka ni Mayor Mabulo? Wala pa tayong imbitasyon Pero wag ho kayo mag-alala, i-cover yan, blow by blow ng radyo natin Naga. Babaeng hinatulan ng habang buhay ng pagkakabilanggo dahil sa kasong stapa at falsification of commercial documents, arestado naman sa Zambales. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny. Arestado ng mga tauhan ni Subic Chief Police Lieutenant Colonel Romel Geniblaso ang isang wanted person sa kasong 4 counts ng falsification of commercial documents na naaresto ito sa kanyang tirahan sa Fiesta Community Subdivision sa Subic, Zambales. Ang suspect ay may hatol na ng korte ng habang buhay na pagkakakulong na inisyo ang warrant of arrest ni Honorable Jason Ballesteros Alqueros na hinatulan ito noong Agosto 24, 2023 ng City Municipal Trial Court, Olongapo City, Zambales. Ang pag-aresto sa akusado ay pinangunahan ni Police Captain Anthony Soria na kasama sa pag-aresto sa akusado ang 2nd PMFC, 305 at Regional Mobile Force Battalion 3. Samantalang nakakulong na ngayon ang suspect sa Subic Municipal Police Station. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kubilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat Danny Kubilang. Okay mga mamis, laundry day today po pwede ho Pwede tayo mag-laundry today dahil nga sa gumaganda naman ang panahon. Kunoto ka na naman ba dahil sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride, but mapahirapan ang South Coast sa Pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate, mud, and Cebu cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Inaaral ng Department of Information and Communication Technology o DICT, limitahan ang dami ng SIM na pwedeng iparehistro ng isang individual. Sinabi ni DICT Secretary Ivan Jan Uy. Kumukulot Sinabi ni DICT Secretary Ivan Jan Uy, nakakumpiska ang otoridad ng nasa 1 bilyong pisong halaga mula sa e-wallets na konektado umano sa scam at mga sindikato. Laki 1 billion pesos worth ang laman ng mga e-wallet. Ayon kay Uy, kagaya ng ginagawa sa ibang bansa, posibleng limitahan nila sa 3 ang maaaring ipatalang SIM dahil 3 lang naman ang telco sa Pilipinas. Plano din ng DICT na paamyandahan ang implementing rules and regulation ng mandatory SIM registration upang hindi magamit sa krimen ang mga SIM. Isa pang bala ko nila taasan yung halaga ng registration. Kaya yata 50 pesos man lang ba? 50 pesos ang SIM, isang SIM. Yung postpaid, prepaid, 50 pesos lang yata So, rekomendasyon taasan. Kung kayo tatanungin, pabor ba kayo na taasan ang halaga ng SIM? Tama lang naman taasan para naman hindi ganun ka-accessible. Hindi parang 2.5. Parang bumili ka lang ng candy. Samantala, 2 driver kritikal matapos na magsalpukan ang motorsiklo na kanilang minamaneho sa bayan ng Dagami, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. 2 lalaki ginagamot sa ospital matapos pagsalpukan ang 2 sigol motorsiklong na kanilang minamanhiuan sa bayan ng Dagami, Leyte. Kinilala ng Dagami, Leyte PNP ang mabiktima sina Joey Nino Olaga, 24 anyos, kolektor ng Evershore Company, residente ng Barangay Cogon, Palo, Leyte, driver ng Badja single motorsiklo.
Rogelio Ambas, 62 anyos, residente ng barangay Abri, Dagami, Leyte, driver rin ng Kawasaki single motorcycle. Nangyaring insidente sa barangay Panda sa Dagami. Sa investigasyon ng PNP, ang badya single motorcycle ay papuntang barangay Panda sa naturang bayan nang biglang namang nag-detour ng isang motorsiklo dahil na magsalpukan ng dalawang sasakyan at ang mga driver ay nagtamo ng mga injuries sa iba't ibang bahagi ng katawan. Itinakbo mga biktima sa Borawi District Hospital para mabigyan ng kaukulang lunas. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R. Strato Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagang salamat Jimmy, maupay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Tacloban. Bacolod City, merong OIC sa loob ng 4 na araw. Abay, bakit? Saan ang punta ni Mayor Albi Benitez? Detalye na balita mula kay Rex Cantong, RH46. May nga aga, Rex. Babiyahin ng Hong Kong si Bacolod City Mayor Albi Benitez kasama si Vice Mayor Elcide Familiaran at 8 mga konsyal at ibang department heads para sa roadshow. Magsiserbi na acting mayor ng lungsod si Councilor Israel Salanga habang acting vice mayor si Councilor M. Ang simula kahapon September 13 hanggang 17 taong 2023. Ayon kay Mayor Albi Benitez, pupunta ang mga ito sa abroad upang maghanap ng mga investors para sa lungsod ng Bacolod. Dagdag pa ni Benitez, hindi na maghintay ang lungsod kung sino ang pumuntas na investors, kung saan na lamang ang pupunta para sa mas maraming employment at sa ikakaunlad ng lungsod. Kasama sa mga naiwan na elected officials sa lungsod ay sina Councilors Israel Salanga na acting mayor, Councilor M. Ang na acting vice mayor at Councilor Claudio Jesus Fuentevilla at Councilor Arisha Joy Villaflor. Mula sa Akson Radio Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damong salamat, Rex. 6.8 million pesos na laga ng shabu na kumpiska sa inilunsad na bypass operation sa barangay Gatongan, Marawi City. Meron pang 2 arestado. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Napasakamay ng PIDEA Lanao del Sur ang malaking halaga ng shabu na kanilang nakumpiska katuwang ang Lanao del Sur Police Provincial Office, Philippine Army at Task Force Marawi sa inilunsad na bypass operation sa Haifa Compound, Barangay Gadongan, Marawi City, kung saan target ay isang Rahib Sulaiman Kayugan alias Mosep na kinokonsiderang high target value. Sa report mula sa Probar Information Office, ang shabong nakumpiska ay nagkakahalaga ng 6,970,000 pesos, kung saan 2 sa mga drug suspect ang naaresto na kinilalang sina Rahib Sulaiman Kayugan alias Mosep, residente ng Making, Parang, Maguindanao del Norte, at isang Nurain Anto Gunda, isang babae, residente ng Pindulunan, Butig, Lanao del Sur, habang nagawa namang makatakas ang 2 drug suspect na may mga pangalang Aripodin Kiram Ander, lalaki, residente ng Tubod, Lanao del Norte, at isang Rani Mosor Maka Angkos, babae, parehong nasa 8 taong gulang. Nabatid na kumagat ang grupo sa napagkasunduan nilang 25 gramo ng shabu sa halagang 170,000 pesos na babayaran ng nagpanggap na police pusher buyer. Huli na ng maulinigan ng mga drug suspect na government troops ang kanilang katransaksyon. Nakumpiska ang mga karagdagang ebidensya laban sa 2 na makuha mula mismo sa kanilang possession ang nasa 1,000 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Pinapurihan naman ni Probar Regional Director Police Brigadier General Alan Nobleza ang joint operative sa nasabing remarkable accomplishment. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran, John. Naniniwala ang Pangulong Bongbong Marcos na pinatunayan ang pandemyang hindi dapat umasa ang Pilipinas sa panay importation. Sa 10th ASEAN Summit sa Singapore, inamin ng Pangulong Marcos na may problema sa supply chain at agricultural production ng bansa. Pero hindi niya pag-aangkat ang dapat gawin ng pamahalaan, bagay na natutunan nito sa ilang taong pagdidepende sa importation. Ayon sa Pangulo, patuloy na pinalalakas sa Pilipinas ang sektor ng agrikultura
upang mas maging matatag ang supply at maging abot kaya ang presyo nito para sa mga ordinaryong Pilipino. Inip ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa mabagal na pagpapalabas at distribusyon ng National Identification o yung tinatawag na PhilSys ID. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DICT Secretary John Ivan Uy, dismayado ng presidente sa makupad na distribusyon. Ginit dito, marami pang mga Pilipino ang hindi nakatatanggap ng kanilang national ID. Sinabi rin niya na may mga natatanggap na reklamo ang palasyo kaugnay na makupad na pagpapalakas ng Physical National ID ngayong 4 na itong programa ng Philippine Statistics Authority. Aminin ko, ako hanggang ngayon hindi pa ako nakapagparehistro sa National ID. Pagtutuunan natin ang pansin niya na. Isasara ang ilang kalsada sa Maynila para sa nalalapit na bar examination sa University of Santo Tomas at San Beda University. Ayon sa Manila Traffic and Parking Bureau, hindi madaraanan ng mga motorista ang Dapitan Street mula Lacson Avenue hanggang Padre Noval Street. Magsisimula ang road closure ganap na alas 3:30 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 3:30 ng gabi hapon hanggang alas 7 ng gabi. September 17, 20 at 24. Isasad rin ang dalawang linya ng Espanya Boulevard westbound mula Lacson Avenue hanggang Padre Noval Street sa kaparehong oras. Mula naman alas 2 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, isasara ang dalawang linya ng eastbound ng Ligarda Street mula San Rafael Street hanggang Mindiola Street. Yan din mula Peach Arc ng Mindiola Street hanggang Malacanang Gate at ang Concepcion Aguila Street mula Mindiola Street hanggang Jose Laurel Street. Good luck sa lahat ng mga magsusulit para po sa 2023 bar examinations. Pangulong BBM hinikayat ang mga negosyante sa Singapore na mamuhunan nga sa Pilipinas. Detalye na balita mula kay Let Narciso Arish Martin. Let. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga negosyante sa Singapore ang mga reforma at mga bagong patakarang ipinatupad ng kanyang administrasyon sa pagpapasigla ng ekonomiya. Ginawa ito ng Pangulo para hikayatin ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Sa kanyang pagsasalta sa 10th Asia Summit, tinalakay ni Pangulong Marcos ang digitalization na anyay malaki ang naitulong para mabilis na makabawi ang ekonomiya. Ayon sa Pangulo, dahil sa malawak na digital services ay lumago ng husto ang e-commerce sa bansa. Inilako rin nito ang pamumuhunan sa iba't ibang industriya gaya ng renewable energy na ngayon anya ay pinapayagan na ang 100% ownership ng mga dayuhan. Ipinagmalaki rin ng Presidente ang Maharlika Investment Fund na isa sa nakikita nilang paraan para mabawasan ang pangungutang. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat na Let Narciso. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga, protektado umano ang pinatalsik na congressman na si Arnie Tevez Jr. ng ilang warlords sa bansang kanyang pinagtataguan. Sa impormasyon ni Justice Secretary Boying Rimulya, nagtatago pa rin si Tevez sa isang bansa sa Timog Silangang Asya. Pero sabi ng kalim, hindi magiging sabaga o sagabal sa pag-aresto kay Tevez ang pag-ampon sa kanya ng mga warlord dahil pwede itong idaan sa isang bilateral agreement. Isinasapinal na ng DOJ ang isusumiting liham sa United Nations kaugnay ng arrest warrant laban sa dating mambabatas para mapadali ang pagdampot dito. Itinaas ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa 5,000 ang binibigay na scholarship slot para sa mga estudyanteng anak ng mga OFW. Mula sa dating 2,500, sinabi ni OWA Administrator ni Arnel Ignacio, doble na ang tatanggap ng 60,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng Education for Development Scholarship Program. Para naman sa mga benepisyaryo ng OWA Development Scholarship Program, 20,000 pesos ang ibibigay na educational assistance kada taon. 5,000 pesos naman hanggang 15,000 pesos ang matatanggap sa ilalim ng Educational Livelihood Assistance Program ng mga nasa elementary at high school.
400 Pilipino ang pinangangambahang naapektuhan ng malakas na pagyanig sa Morocco na kumitil sa buhay ng halos 3,000 katao. Ayon kay Migrant Workers OIC Hans Leo Kakdak, nakatira ang karamihan sa mga Pinoy sa Morocco sa siyudad ng Marrakesh, ang episentro ng magnitude 6.8 na lindol. Pero nilinaw ni Kakdak, wala pa silang natatanggap na opisyal na report kung anong kalagayan ng ating mga kababayan sa nasabing bansa. Patuloy niyang monitoring ng DMW, Department of Foreign Affairs at ang labor attaché natin kaugnay ng sitwasyon sa Morocco. Una nang sinabi ng embahada ng Pilipinas sa Morocco na wala namang Pinoy na nasaktan o nasawi sa malakas na pagyanig. Isinisisi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga rally ang mababang bilang na may estudyanteng nag-enroll ngayong pasukan. Sa peace exhibit sa Davao City, inupakan ni BP Inday si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa paninisi sa kanya sa bagsak na enrollment. Ayon kay BP Inday, hindi siya ang kumidnap sa mga mag-aaral dahil siya ay hindi siya ang may kasong human trafficking kundi si Castro. Binitbitan niya ng mga mambabata sa mga estudyante mula Talaingod, Davao del Norte papuntang Maynila upang magsagawa ng protesta. Maswerteng nakaligtas ang testigo ng minaltratong kasambahay matapos siyang pasukin sa kanyang bahay at pagbabarilin ng hindi pa kilalang sospek. Sa report ng mga pulis, nangyari ang naturang insidente noong gabi ng Martes sa tinutuluyang bahay ni alias Dodong sa bayan ng Palungan Occidental, Mindoro. Kwento ni alias Dodong, pumasok at tinadyakan ang pintuan ng sospek habang siya'y nanonood ng TV saka siya pinaputukan. Mabuti na lamang nakaiwas siya, tumalon, tumakas patungo sa bahay ng kanyang amo kung saan siya nagtago. Bunsod dito, hiniling ni alias Dodong sa gobyerno na sana'y bigyan siya ng seguridad. PDL sa jail guards ng BJMP na Botas sumalang naman sa drug test. Ang good thing, walang isa man sa kanilang nag-positive. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23 Edwin. Ay punta po Intel, nag-negatibo sa illegal na droga ang 73 tauhan na nabutas BJMP sa sinagawang drug testing. Ito yung 2 araw at tapos ito kahapon na hapon. Kabilang ang 539 PDL na sinalalin din sa drug test ang negatibo sa illegal na droga. Ayon dito kay Chief Jail Warden Lucky Junicio, ito umano'y bilang suporta sa buhay ingatan, drogay ayawan o bida programa ng SLG Honorable Benjamin Abalos Sr. o Junior. Ang mas drug test na nabutas ng Drug Abuse Council o NADAC na pinamuno naman ni Mayor John Ray Chanco. Sa ilalim naman ng sa lahat, sinalang sa lahat, pagkabilang ng PDL sa Nabutas City Jail at kabilang na rin ang pamumuno ni Jail Inspector Lucky Junicio ay naging maganda umano ang resulta nito. Bukod tangi umano ang Nabutas LGUs sa buong Pilipinas ang nagsagawa ng ganitong programa sa mga pitan. Kaya pinasalamatan naman ito ng pamunuan ng BJMP at pamunuan ni Mayor John Chanco, kung saan ay wala man usawa suporta sa mga aktibidad at programa ng pitan para sa mga PDL at personnel na malinis ito sa illegal na droga. Wala pa rin sa karangan sa Pilipinas, Isa Ray, ako sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng DOSDP Box, kasama na natin. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa sir. Oo. Ano yung sun boils na nakita ho sa Bohol? May yung hindi ako pamigay. Kailan po yan ang na-report? Kahapon yata. Ang sinasabi kasi nila, lumalabas na po ang sun boil kapag may mga malakas na pagyanig, Direktor. Tama po kayo. Usually, lumalabas po yan, liquefaction po tawag natin yan. And lumalabas po yan kapag may malaking, usually, magliliquefy ng liquefaction kapag may magnitude 7 and wala na po kaming na-report sa malaking lindol. Sa Bohol. So, Bohol, hindi pala Bohol. Bohol ba ito, ano? Sandali. Asan ba yung script natin kanina, Malu? Para mas klaro. Ayun, Sunboil. Aklan pala, sorry. Hindi pala Bohol. Aklan.
Sa Aklan. Aklan. Again, wala rin po kaming reported na malaking lindol sa Aklan area. Oo. So, hindi ko alam. Sige, sir, papacheck ko kung ano yung sunburst. Kasi sunburst nangyayari lamang kapag nagkaroon ng liquefaction. Yung ano kasi, usually it happens kapag in areas na maraming sand. Usually sa riverbanks or sa malapit sa dagat. Ang nangyari kasi during strong ground shaking during earthquake, yung sandy materials would settle down and water would go up. Kaya nagkakaroon ka ng mga sand boils. Okay, so kung walang pagyanig pagkatapos na may mga naglabasang sand boils, anong ibig sabihin nun, Direktor? Hindi ko pa masabi yan, sir. I'll check kung sige. reason kung bakit nagkakaroon ng sand boils. Sige. Batan Aklan daw po ito. Batan Aklan. Sige, balikan namin kayo ha. Sige, sir. Maraming salamat. Si PMOX Director Toto Bacolcol. Magandang umaga, Pilipinas! Kailan ba huling... pero ang tagal na nito, 1990s pa yung sinasabing lindol eh. Nakalusot na sa system audit ang Planning System Development Service o PSDS ng Bureau of Customs. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, ang pagkakapasa ng Planning System Development Service ng Management Information System and Technology ng ahensya sa Internal Management Audit na isinagawa ng Interim Internal Quality Management System Office ay malaking hakbang tungo sa pagnanais nilang makakuha ng ISO 9001-2015. Sinabi ni Commissioner Rubio na nais ng MISTG na maging 100%, hindi mo 100% ang digitalization ng lahat ng proseso ng BOC na isa sa kanyang 5-point priority program. Ang galing huli ito, ano ha? Pagka na-digitalize natin ang operasyon ng Bureau of Customs, talagang mababawasan ang problema natin sa technical smuggling, ano ha? Ang 2 araw na system audit na nagsimula noong September 6 ay dinuluhan ng mga empleyado ng PSDS at mga empleyadong pinamumunuan ni Service Sector Jopri Taco, kasama ang hepe ng System Development Division na si Liberty Plana at Planning and Management Information Division Chief na si Patrick Errol Espaliardo. Kakasuhan naman ng gobyerno ang mga smuggler at mga nagmamanipula ng presyo ng sibuyas sa susunod na linggo. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, patong-patong na asunto ang ihain ng NBI sa Lunes laban sa mga hindi pa tinutukoy na individual. Hulyo nang sabihin ni Rimulya, nakakasuhan ng economic sabotage ang nasa 6 hanggang 7 individual na sangkot sa onion cartel. Una nang inatasan ng Pangulong BBM ang Department of Justice at ang NBI habulin ang mga hoarder at mga smuggler ng mga produktong pang-agrikultura. Samantala, dagdag na pondo para naman sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard umani na suporta mula sa mga senador. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa Rich 28. Raymond. Umani ng suporta mula sa mga senador ang mungkahing pagdadagdag ng pondo para sa mga Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ito ay upang kanilang magampanan ng mas epektibo ang kanilang responsibilidad na pagbabantay sa West Philippine Sea. Kinumpirma ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. na kanilang napagkasunduan na dagdagan ng pondo ng Navy at Coast Guard. Ito ay sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Git ni Revilla, atin ang West Philippine Sea na hindi dapat kinaangkin kahit na anong bansa, lalo na ng China. Aminado ang senador na hindi natin kayang tapatan ang pwersa ng China, ngunit ang mahalaga ay dapat nating ipaglaban kung ano ang atin sa West Philippine Sea. Narito si Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang masasabi ko lang dyan sa West Philippine Sea, atin yan. Walang po pwedeng umangkin yan. Ipaglalaban natin yan. Siguro hanggang kamatayan. No? Sabi nga sa awitin natin, sa pambansang awit natin, na mamatay ng dahil sa'yo. Kung kinakailangan ipaglaban yan, hanggang mamatay tayo, paglaban. Dahil hindi man tayo po pwedeng bulihin ng kahit na sinong bansa, o China man siya, o sino man sila. Basta't yan ay atin at dapat lang ipaglaban. Kaya nga, yan ang pinaglalaban natin sa Senado ngayon. Maging ating Senate President, si Mick Zubiri, mapasamahan ko sa Senado na kung pwede madagdagan ng budget ng Navy, ng Coast Guard,
para mapalakas natin ang ating puwersa dyan. Although alam naman natin na hindi natin kayang bumangga sa kanila, pero ipakita natin sa kanila na lalaban tayo dahil atin yan. Hindi po pwede sila tumungtong dyan dahil atin yan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Samantala, para ho doon sa mga naghahanap ho ng lugar, ng bahay na masasabi nyo, atin yan, akin yan. Pagkakataon na ninyo bumili ng bahay dyan po sa Central Luzon sa abot kayang halaga. Ang tinutukoy natin ang proyekto ng Sibera Mabalacan, Sibera Bacolod at Samira. Mga proyekto po ito ng Westchester Realty. 20,000 pesos all-in down payment lamang po. Kung kayo po yung naghahanap ng bahay. Pero kung lupa naman, Sibera Prestige. Lahat po yan ay mga proyekto ng Westchester Realty na nagsasabing 7 days after ang take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Hindi ka na maghintay pa ng matagal dahil meron na pong mga ready for occupancy units. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Ulitin natin 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto bago ho sumapit ang alas 5 ng umaga. Si Alzar Aurelio mula sa DOST Pag-asa kasama na natin. Good morning, Alzar. Magandang umaga po sa ating lahat. Yung pong low pressure area na binabantayan natin ay nanantiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Kasalukuyan, ang layo ay nasa 395 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Samantalang yung habagat ay naapektuhan ang malaking bahagi ng bansa. Kaya ngayong araw, may tsansa pa rin ng mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargent at Barm. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng maganda at maliwanas ang panahon, pero may tsansa pa rin ng mga isolated ng pag-ulan. Sa mga kababayan po natin na nais pong malaot ay state mo po dahil magiging banayan hanggang sa katamtaman ng pag-alon sa buong baybaying dagat sa bansa. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 25 hanggang 31 degrees Celsius. Yan pong ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio mula sa DOST Pag-asa. Naimbag na bigat sa ating kaibigan si Jonathan Llanes dyan sa Apayao. Ay, magandang umaga din kay Ma'am Lisa Ray. Kay Nurse Lisa Ray, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pakikinig. Kay Congressman Ador Plato, magandang umaga din po. At kay Congressman Biyong Garing. Maganda umaga, Pilipinas! 501. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6,000 ang premyong naghihintay sa mahiwagang tunog. 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, pumalo na sa 65 pesos per kilo ang pinakamahal na bigas sa Metro Manila. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, may 41 pesos pa rin naman na mabibili. Pero ang pinakamahal daw po 65 pesos. Mga local rice yan hanggang September 12. Nasa 53 hanggang 65 pesos din ang kada kilo ng imported special na bigas, habang wala namang mabibiling imported na regular milled rice. Sakop ng price monitoring ng DA ang Las Piñas, Malabon, Marikina, Mega Q-Mart, Quezon City, Muntinlupa, Muñoz, Pasay, Pasig, Pretil, Quinta at San Andres, Maynila. DA, pakimonitor niya rin ang presyo ng bigas sa may bandang
Visayas at Mindanao. Nakatakda ng talakayin sa September 26 ang proposed fare hike sa mga pampasaherong jeep. Ayon kay LTFRB Chair Chopilo Guadis III, dalawang magkakahiwalay na proposal ang kanilang natanggap mula sa mga transport group. Kabilang ang 4 na piso na dagdag sa minimum na pasahe ng jeep, habang ang isa pa ay 2 piso naman na minimum fare. Bukod sa taas pasahe, may proposal din na pisong provisional increase na posibleng ipatupad bago matapos ang taon. Mensahe ni Guadi sa mga tsuper, kaunting paghihintay pa lang ang kanyang pakiusap. Dahil mahigpit talagang pinag-aaralan ang posibleng maging epekto naman ng taas pamasahe sa ekonomiya ng bansa. Sinabi pa ng opisyal, oras na itaas nila ang pasahe ng jeep, tiyak na magtataasan din ang presyo ng iba pang mga produkto. 2024 General Appropriations Act isasalang na sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigonan, Arishwell Manang Milky. Tinapos na ng House Committee on Appropriations ang budget briefing para sa House Bill 8980 o ang 2024 General Appropriations Bill. Ayon kay Congresswoman Stella Kimbo, Senior Vice Chairman ng komite, masaya silang nakamit ang target na matapos ang pagtalakay ng panukalang pambansang budget sa loob ng 3 linggo. Ikinatuwa rin anya ni Congressman Elizalde Co, Chairman ng komite, ang aktibong pakikibahagi ng mga miyembro ng Kamara sa paghimay sa panukalang 2024 National Budget. Katunayan, may pagkakataon na umabot na hanggang 5 rounds ang pagtatanong at ang pinakamahabang pagdinig ay inabot ng halos mahigit 12 oras. Inaasahan na magkakaroon ngayon ng EXICOM, ang House Committee on Appropriations, para matapos ang committee report. Target ng Kamara na iakyat para sa plenary deliberations ang panukala sa September 19 para matapos sa September 27 ang pagtalakay sa panukalang budget sa 2024. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ayon nga kay Congressman Adol Plato, may paalala sa kanila si Speaker at ang Majority Leader na si Manix Dalipe. All members of the majority bloc are required to be present at the plenary hall starting Monday, September 18, until the end of the budget sponsorship and floor deliberation of House Bill 8980. Ito yung General Appropriations Bill for 2024. Attendance at the plenary will be monitored by party leaders. Lupit, ano ha? Bibigyan ng tulong pinansyal ng embahada ang 14 na Pilipino sa Marrakesh na naapektuhan naman ng lindol sa Morocco. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, pinapuntahan na sa mga opisyal na embahada mga Pilipino na nasa shelter at center matapos mapaulat na nasira at gumuho ang kanilang tinitirhang apartment. Yan man kinukumpirma ni De Vega, walang Pilipinong nasawi. Wala ding nawawala sa magnitude 6.8 na lindol sa Morocco. Morocco ayon sa report ng ating ambassador doon, si Ambassador Leslie Baca, mga 4,000 between 4 to 5,000 ang Pilipino sa Morocco, pero wala sila masyado sa Marrakesh kung saan nangyari. So, ang magandang balita naman, wala tayong known Filipino casualties or missing Filipinos sa Morocco. No? Nakikidalamhati tayo sa ating mga kaibigan galing sa Morocco dahil sa nangyari na to. Pero ang mabuting balita para sa Pilipino, walang nasaktan. Merong balita na may 14 Filipinos, including some minors, na nandun sa shelter lang, sa harap ng kanilang apartment building. Hindi malinaw kung gumuho or sira na. So, pinupuntahan sila ng embassy, magpapadala para bigyan sila ng financial or anumang assistance na kailangan. No? So, yun lang ang alam namin. Wala tayong missing or dead Filipinos sa Marrakesh. Magandang umaga, Pilipinas! Itong minuto na makalipas ang 5:00 na umaga, si Administrator Bernie Cruz ng Philippine Coconut Authority kasama na natin. Administrator, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at magandang umaga sa inyo. Opo, magkano ho ngayon per kilo ng kopra? Nagbabari po ito kung saang lugar. Ano? Simula siya sa 23 hanggang 24 dollars.
20 to 24. Ang laki na rin ang ibinaba, ano ha? Mababa po talaga. Oo. Bakit walang namimili? Bakit mababa ho, admin? Ang Copra po kasi ginagamit para mag-produce tayo ng crude coconut oil. Yung crude coconut oil po kasi commodity siya, kaya hindi natin kontrolado ang presyo dahil itong ating CNO na tinatawag ay maliit lang po ang porsyento para sa market sa buong mundo, no? So malaki yung mga stocks ng ibang plant-based plant. At inaasahan nga po namin sana mga bear months ay magsimulang tumaas. Medyo marami pong naging stocks at ngayon lang nag-release. At the same time yun, na-stock din sa Indonesia, no? Sa Indonesia po kasi nagbawal muna sila na mag-export nung una. Pero ngayon nagre-release sila. So, malaki po ang epekto nun. So, pero bakit ganun pa rin ho ang presyo ng mantika? Ang taas pa rin sa market eh. Maliit po ang ating produksyon. Ano? Yung ating coconut oil, karamihan po nito ay nasa export. No? In-export natin. Ang mantika po na nasa pamilihan natin ay palm. Sa palm oil naman po, ang ating production ay halos 10% lang ng ating requirement. Karamihan po niyan ay imported pa rin. Import pa rin, opo. Oo. So, kung mataas pa, kung ang liit ho ng production natin, tapos meron nag-i-export naman po pala tayo ng copra, hindi kayang pataasin ho yung production ho ng coco oil? Opo, ang inaano po natin is malaki po kasi talaga ang requirement na export. Ang Pilipinas pa rin ang nangunguna o number 1 sa buong mundo na nag-export ng mga coconut products, no? At kulang na po ang ating supply ng coconut. Kaya po agawan talaga yung ating mga processors, no, ng raw material. Marami na po kasi hindi na lang crude coconut oil yung ating ina-export. Yung coconut water ay malaking demand na rin, so marami kumpuhan ito. At iba-ibang product na po yung ating na-export. Kaya yung sa coconut water medyo mataas naman po yung kuha nila. No? Oo. So what do you recommend? What do you recommend? Wag na tayong magkompra. Ibenta na lang ng buo yung nyug. Hindi naman po. Ang sa atin sana walang mahira na industriya, no? Yung ating mga produkto sana hindi. Kaya ang nare-recommend po ng PCA ngayon, talagang massive yung replanting. Kasi talagang hirap yung ating mga sasakasyon. At kami naman po ay meron ding mga technology, mga makabagong technology na kailangan natin introduce. Yan po yung sinasabi ni President Marcos, no? Massive yung replanting. Kasi ang sa Copra po, ang sinasabi nga natin, sabi ni Senator Villar, ang production po kasi natin ng coconut ngayon dahil matatanda na yung puno. Ang production po talaga natin 44 nuts lang per year per tree. So, pinalitan natin ito ng mga bagong variety. Abot siya ng 100 hanggang 140. Ito yung without increasing the price niya, sabi ni Senator Villar, nag-i-increase agad yung income ng ating farmers. Kaya yun po yung ating, at yung pagtatrabaho, hindi po masyadong mataas yung puno. At the same time, itong ating Coco Levy Fund, yung ating PhilMec, namimigay po talaga tayo ngayon ng mga shared facilities. Mahigit 22 shared facilities na buong Pilipinas yung ating inaayos. At dito po, yung white copra ang sinasabi natin. So yung traditional na pagkukopra na niluluto. Nilalanda. Binibilad sa araw. Ay inaano na natin, dinidiscourage na natin. So anong white copra? Paano yung white copra? Ibenta na lang na hindi tuyo? Hindi po. Yung white copra po, meron po tayong bagong technology ngayon na parang
dito siya pinapatuyo, no? Hindi na po yung niluluto natin. Meron po tayong mga makabagong makinarya. At doon po. Tapos mas malinis po siya. At ang tingin namin ay baka gumanda yung presyo kasi mababawasan yung mga aflatoxin, mga contaminants, no? Opo. At the same time, ang malaking bawas po kasi yun ang laging sinasabi sa atin ng ating mga magsasaka na yung moisture content, pag hindi ho pare-parehas, pag nag-random sampling at ang nakuha, alam mo naman mga traders natin, pag nakuha yung medyo basa, ang laki po nang binababa agad sa presyo. So, pag makabago na po yung makinarya natin, sigurado na po na 100% kung ano yung moisture content na gusto mo, yun ang makukuha mo. Oo, pero kami ho kasi meron ho kaming mga tanim na nyog sa Mindanao, ano po, admin. Sabi nga namin, buti pa, ibenta mo na lang ng buko yan eh. hindi ko pa mapapagod. Isa pong malaking ano rin yung buko. Nag-export na po tayo ng buko. Ang laki na requirement. Mantakin ho ninyo, kung magkukopra ka, bibenta mo ng 23 pesos per kilo, 23 to 25 pesos per kilo, ilang buko ho yung, ilang nyug yun bago makapag-produce sa isang kilong kopra. Samantalang ang buko, 15 pesos na 15 pesos farm gate. Opo, apat na nyug po yung ating ang kilong kopra. Yun ang average. Kita ho ninyo. 4 na kilo ang isang 4 na nyug ang isang kilong kopra. Samantalang ang isang buko 15 pesos, farm gate na. Opo, sa apat. Yung isang buko, 15 pesos ang farm gate. Yung whole nut naman po, naglalaro siya sa 7-8 per nut. Yun po yung ginagawang anticipation. Kaya nga So iba at the same time, yung coconut water. Kaya nga ba't mo pagugulangin ng husto? Opo. Ang inaano po natin, ang ating pinopromote niya, kung yung magkaroon ng shared facilities. Ang sinasabi ko, yes, oo. Kausap ko sila Governor Velasco. Parang at nag-inaugurate kami sa kanila. Sabi ko, kung yung mga magsasaka nyo, magkakaroon ng shared facilities ito at sila na mismo produce ng sariling mantika ng mga taga-Marinduque, hindi na tayo mag-i-import o hindi na bibili ng mahal na mantika. Sila, makakapagbenta sila ng murang mantika doon sa island at po-process nila yung kanilang nyug na mas mataas ang presyo. Admin, saan available itong binabanggit ninyong shared service facilities? Ito po ay lahat po ng mga kooperatiba natin na meron na. No? Ay susulat lang sa atin. At ito po kasi ay mayroong nakapila po dahil yung PhilMec nga po, ito yung utilization natin ng Coco Levy Fund. So every year, mayroon po tayong ganung pondo na nire-release. For mechanization. Opo, para sa modernization ng ating coconut industry. Okay. Mechanization. Opo. Ano yun? Sila na magbabanggit kung magkano ang halaga o meron standard price tayo nung pag-produce ng white copra? Makinarya na po ang pinamimigay natin. So, ang isusulat nila, admin, a request for the shared service facility. Gaano kalaki? Pero ba, ma-co-op lang ito? Gaano karaming magsasaka ang bubuo ng isang co-op o ng isang organisasyon para makapag-request ng shared service facility? Opo, basta nasa coconut producing area po sila, tapos yung cooperative, merong ang in-encourage po namin. Iba-iba po kasi yan, hindi lang paggawa ng copra. Okay. Merong paggawa ng tubig, may paggawa ng kung ano-ano po, yung BCO na tinatawag natin, Ang sinasabi namin, pag may market po, yung cooperative, at may nakikita silang magandang negosyo, sila po ay makikipag-ugnayan lang sa atin at i-evaluate natin ano yung nababagay doon sa area. Kasi ang sabi nga po natin, ang dapat pakinabanganan ng ating magsasaka, hindi lang po yung isang parte ng nyog, no? Correct. Mula sa bunot hanggang sa bao, hanggang sa laman, hanggang sa sabaw. Dapat napakinabanganan lahat yun para lumaki po talaga yung income nila.
So, yung shared facilities po na binabanggit natin, ay marami. Pwede kang gumawa ng suka, pwede kang gumawa ng kung ano-ano po na produkto na pwede nating pakinabangan ng ating mga farmers, ay bibigyan po natin sila. At yung ating mga engineers, yung mga expert natin dito sa PhilMec, no? Ini-evaluate nila. Basta may na-receive kaming request, pupuntahan namin yung area. At yun po, kung ano yung hinihingi ng mga farmers, yun po yung ibibigay natin makinarya. Walang minimum number ng puno, ha? Basta mag-organize sila. Basta mga kooperatiba, yun po ang nasa batas. Pag Coconut Farmers Cooperative, bibigyan natin ng tulong. Okay. Depende kung ano po yung ating kinakailangan po sa area. Hindi to loan, ano? Grant? Opo, hindi po loan. Grant? Po dati niya. So, grant. So, ang kinakailangan lang talaga, marami namang organize ng mga farmers cooperatives ng nyug, ano ha? Yun nga lang, siguro, ang pinakamaganda dito, ayusin nyo yung magiging request, ano ha? Anyway, ang sinasabi ho naman ni admin, kayo nang bahalang mag-determine kung ano yung mas appropriate na technology para sa kanila. Opo. Ang pinag-uusapan po natin, hindi na yung basta binababa lang natin. Okay. Pag-uusapan natin with the farmers, ano yung maganda, ano yung produkto. At kasi pati sa nyug po, kung ano yung gusto mo, yung produkto, dapat ganung variety ng nyug yung kailangan. O nga naman, kasi maraming fast-growing variety eh. Oo. Opo. Yung pinakamayaman, ang variety ng nyug sa buong mundo, nasa Pilipinas po. Tayo ang pinakamayaman sa genome. Mahigit 250 na variety ng nyug. Yun po, kukunti ang nakakaalam lang, pero tayo po, yun ay na-research natin ng mga nagsimula nitong industry ng nyug. Kaya tayo pa rin ang tinitingnan na number 1, although sa productivity, yun ang gusto nating mapanatili. Number 2 na po tayo at malapit na rin tayo maging number 3 kung hindi natin na. Hindi, tsaka yun nga, yung process natin, masyadong crude pa rin yung pagpuproduce ng kopra. Binibilad sa araw, o kaya nilalanda, nandun ho lagi, subject to contamination, kaya hindi mo talaga bibilihin ng middleman yan. Oo, kasi walang standard. Yun ang gusto nating encourage na yung ating, kasi yung ating market din to, especially sa Europe, yung mga contaminants, may MASMOA, may maraming contaminants na iniiwasan. Ay pati nga po ang gusto nga natin ma-improve. Huwag na yung copra yung ibenta nila kasi mas bulky, yung transportation, mas mahal. Kung pwede sila mag-produce na ng crude coconut oil dun sa kanilang kooperatiba, tapos ang i-ibenta nila yung oil na mismo. Para yung transport mas kukonti yung bulky. Pero ang higpit ng FDA tutulungan ba ng PCA na maka-avail ho makapag-apply ho sila sa FDA? Lahat po, tinutulungan natin sila. Pati sa mga technology, yung mga pag-aaral, meron po tayong pondo rin dyan para sa TESDA at sa ATI, Agricultural Training Institute. May pondo rin po yung levy fund dyan para maturuan natin yung mga farmers ng mga makabagong technology para sa processing nila. Okay. Mas mataas po yung nakuha nilang revenue. Pwede daw ba online na lang sila magpadala ng letter via email? Opo. Pwede. Sige. Hanapin na lang nila yung Makikita po nila yan sa website ng PCA. Okay. Kasi sayang ang laki ng pondo natin sa Coco Levy na dapat pakinabangan talaga ng mga magsasaka. Admin, Madalas nga po akong mapagalitan kaya ikot kami ng ikot at ini-encourage namin yung farmers dahil ang bagal po nung paggastos natin Coco Levy Fund. On the second year pa lang naman po tayo kaya talagang massive yung aming pagsasabi sa mga magsasaka na meron tayong ganitong pondo at kailangan natin ma-utilize. Anyway, siguro ayusin din ho namin yung mga nurseries ng Mindanao. Pero sa Marinduque, gaano karami na po? Gaano daw karami, admin, ang shared service facility na ng Marinduque? Sa Marinduque po, isa pa lang yung na-inaugurate natin. Pero sa buong Pilipinas, halos mabot na tayo ng 30 shared facility. Ilan po? Mga 30 po ang mga 30 na. na natin.
sales facility sa buong Pilipinas po. Okay, masipag po yung ating partner dito sa Pilmec. Mahusay yung ating engineer. Anong size daw ba? Anong size nung kakailanganin, anong area para doon sa shared service facility na yun, admin? Nagsisimula po sa 2 hektarya. Hindi, yung shared service facility, gaano kalaki ang area na kailangan? Yung area po, 2 hektarya yung area ng taniman. Hindi. Yung facility mismo na pagtatayuan. Yung facility mismo, po yun, may tatayo ng DPWH yung building. Yung mga makinarya, ilalagay yung makinarya ng Pilmec. Lupa lang po. Lupa. Malaki pala. Kasi DPWH ang titira eh. Malaki. Yung building, opo. Opo. Sige. Sa mga cooperatives, cooperatives, itong sumulat lang daw kayo, no? Huwag pa na reklamo na, bumababa ang presyo pagkatapos di ba? Hindi naman tayo nag-i-initiate na gumanda ho yung quality ng ating ibinibentang kopra. Ayan. Anyway. Opo, ang sinasabi po natin kahit na yung shared facilities na ito, matuturuan natin silang gumawa ng sarili antika. Ng iba pang mga produkto. So, tataas yung presyo ng ngayon nila dahil sila na mismo yung magpo-proseso. Tapos mabebenta nila ng maganda doon sa probinsya mismo. Kahit yung sa palengke or yung mga tindahan na tingi-tingi naman tika na araw-araw na ginagawa. Na-trace na ba ninyo kung sino yung nag-i-import naman ng kopra? Yung nagpaparating ng kopra? Karamihan po sa Mindanao. Backdoor. Backdoor. Sige. Sir Admin Bernie, maraming salamat po. Magandang umaga. Tawag ko kami uli. Thank you po. Good morning. Maraming salamat. Magandang umaga po. Si Administrator Bernie Cruz ng Philippine Coconut Authority. So, ang kailangan gawin, mag-organize pero organisado na karamihan na ng mga farmers group ng nyug. Doon sa mga hindi pa miyembro, magpa-miyembro ho siguro kayo. The more na miyembro, mas maganda kasi malaking pasilidad pala ho yung ibibigay dahil ang tawag dito, building ang ipagagawa. Baka po pwedeng LGU. Kaya pala sa Marinduque, ang kausap lokal na pamahalaan. Ganda Umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion, gawang peerless na 60. Miko Iludo ng Surigao del Norte. Kung planting material, meron ang PCA, ang Philippine Coconut Authority. Surigao del Norte, ano bang pinakamalapit sa iyo? Davao. May mga magagandang planting material ang Davao. Siguro makipag-ugnayan kayo sa PCA diyan sa Surigao para maituro ho sa inyo saan manggagaling yung mga planting material. Kasi ibang mga planting material na ginamit ho namin sa North Cotabato galing sa PCA Wag lang yung makapuno kasi ang mahal Kaya ako, hindi na muna ako nagpo-produce ng makapuno. Mag-produce na lang muna ako ng planting material, mas mahal. Di ba, mas practical nga naman magbenta ng buko kaysa magbenta ka ng kopra. 23 pesos ang 1 kilong kopra. 4 na nyug ang kailanganin mo para makapag-produce ng 1 kilong kopra. 1 buko, 15 pesos. Kahit anong kwenta, hindi mo maiisip na mag-convert ka na, magbalik ka pa sa pagbebenta ng kopra Tapos ang bibili pa sa iyo, yung mga middleman na barat. Hahanapan ng butas yung produkto mo. Sasabihin, mataas ang moisture content. Hindi maganda. Pero sa amin sa North Cotabato, ang isang maganda ron, may coco sugar ho kasi na nagpo-produce ng coco sugar for export. Isa ho yan sa mga proyekto dyan ho sa Carmen, bayan ng Carmen, kaya namimili ho sila talaga ng buko para i-produce ng coco sugar. Kaya lang, ang kinakailangan po nila ay organically produced. Ibig sabihin, hindi na gumagamit ng pestisidyo. Dito ho sa lalawigan ng Quezon, sa tulong po naman ni Dr. Helen Tan, itong dating magniniyog, ngayon, bukod ho sa kopra at buko, nakikinabang na rin ho sila sa kanilang mga taniman ng kakao sa ilalim po ng mga nyugan. Nagpo-produce na ho sila ng mga gandang quality ho ng cocoa beans para makapag-produce ng tangerine chocolate.
Available sa 0919-095-5935. Maraming variants na rin po ang Tangerine Chocolate. Ano ha? Mache-check po ninyo yan sa tangerinechocolate.ph at ang kagandahan, yung mga raw materials para po sa iba't ibang mga variants ay galing na rin po sa ating mga magsasaka. Kaya palakasin ho natin ang loob ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, pagka pinalakas ho natin ang loob ng mga magsasaka, lalakas ang value chain, lalakas din po ang benta ho nila ng kanilang mga produkto. Eventually, lalakas po ang ekonomiya ng ating bansa. Tangkilikin ang gawang atin, katulad ho ng Tangerine Chocolate. Magpapasko, yan pong ating ipangregalo. Magandang umaga, Pilipinas! Klinaro ni Bulacan Governor Daniel Fernando na hindi siya na-stroke o inatake sa puso. Tiniyak ng gobernador sa mga Bulacanyo na walang issue sa kanyang kalusugan at kaya pa niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang ama ng lalawigan. Ayon naman sa provincial government, sobrang pagod lamang at dehydrated ang gobernador nang dumalo sa People's Day event nitong Lunes. Sinabi naman ni Vice Governor Alex Castro, maayos na ang kondisyon ni Governor Fernando, bagamat kailangan niyang manatili sa ospital para ma-monitor ng kanyang doktor. Hindi nakapagsalita si Governor Fernando kahit ilang ulit niyang tinangkang ilahad ang kanyang speech sa naturang event. At maya-maya pa minasahin na niya ang kanyang ulo hanggang sa sumenyas na siya na kailangan niya ng tulong. Sa iba pang mga balita, nagsagawa ng Love for All Medical Mission ang Parañaque at Pasay LGU bilang pagdiriwang ng ika-66 na kaarawan ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Parañaque Mayor Eric Olivares, kabilang sa libreng inalok nila sa mga residente ay medical at dental consultation, bakunahan sa mga sanggol at mga senior citizen, COVID-19 vaccination, HIV testing at family planning services. Nagbigay din ang LGU ng libreng legal consultation, gupit tulong mula sa local civil registry. Sa Pasay naman, sinabi ni Mayor Emmy Calixto Robiano, bukod sa medical mission ay nagkaroon din ng job fair. Imbitado sa pagdinig ng Senado ang mga eksperto mula sa Beijing University kaugnay ng 10 dust line claim ng China. Pero ayon kay Senator Francis Tolentino, wala pang umuoo sa mga inimbitahang resource person ngayong araw. Nais daw ng mga senador na malaman ang punto de vista ng China sa bago nilang standard map na sumasakop sa halos kabuuan ng West Philippine Sea. Ditinggin din anya sa hearing ang mga panukalang bumubuo ng Philippine map na sasalag naman sa 10 dust line claim ng China sa ating teritoryo. Sinabi pa ni Tolentino na posible ring palitan ang pangalan ng iba pang mga isla sa West Philippine Sea na una ng pinangalanan at inangkin ng Beijing. Hindi iniskorta ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal. Ayon kay Leonardo Quaresma, Pangulo ng New Masinloc Fishermen's Association, noon pang 2016, sinasabi ng gobyerno dapat iskorta ng mga mangingisda. Pero hindi naman ito natutupad. Mayo pa raw sila huling nakapangisda sa kanilang Baho de Masinloc kasi hinaharangan sila ng mga barko ng China. Una nang sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na tumutulong ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at National Intelligence Coordinating Agency para makapangisda ang mga Pinoy sa Scarborough. Pero ang sabi nga po ng grupo ng mga mangisda, drawing lang yan. DTI tiniyak na tuloy ang bigayan ng ayuda sa mga rice retailers sa kabila ng error sa listahan. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Morning ko yung Angel, mabibigyan pa rin ng ayuda mga rice retailer na nakalista sa Department of Trade and Industry pero nagkaroon naman ng sabit sa pagkuha ng 15,000 dahil sa iba't ibang issues o error. Yan ang paniguro ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau Director Philip Shawali matapos mismong madiskubre na ilan sa mga kubrador ng ayuda ay may maling spelling ng pangalan sa listahan ng payout centers gaya kahapon sa Marikina. Ayon kay Shawali, madaling may ko-correct ng DTI at Department of Social Welfare and Development ng listahan basta umantabay lang mga maliliit na negosyante ng bigas sa bagong schedule na ilalabas ng mga kagawaran. Kumpiyansang opisyal na may bibigay ang perang para sa mga benepisyaryo lalo't pinayagan na ng Commission on Elections ang distribusyon ng financial aid para sa rice retailers na apektado ng Executive Order No. 39. Una na kasing inilutang ng DSWD hanggang ngayong araw na lamang sana
direktong distribusyon ng ayuda dahil bawal na ito sa ilalim ng COMELEC standing ban. Pakinggan natin si Direktor Sawali. So maghintay lang po, magsaga lang po, at konting pasensya, paumanhin po sa pagkakamali po yun. Hindi po natin matiyak kung saan nanggaling ang kamalian, kung mula sa LGU or sa DTI, kung saan po nanggaling ang pagkakamali. But rest assured po na dahil nga po nakakuha tayo ng extension from the COMELEC, rest assured po na kahit beyond September 14, bukas na po yun, matatanggap ang ayuda. Samantala, higit 400 benepisyary ang nagsimulang mabigyan ng nasabing ayuda sa Marikina sa pangunguna nga ni na Director Sawali, Congresswoman Stella Kimbo at mga tauhan ng DSWD. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edniel. At doon ho sa mga mag-aabel ng mga planting material ng PCA, libre yan ha. Ang dami na hong nasibak doon ho sa mga nagbenta dati ha. Libre ho yan. Minsan nga, hahatid pa kung saan yung planting site ho ninyo eh. Pagkatapos, kung yan po habang yan po lumalaki, habang yun po inaalagaan, ma-achieve nyo 3 feet yata o 2 feet. Pwede pa rin ho kayong humingi ng subsidy para ho sa fertilizer. Pero meron din ho silang programa ngayon na kapag namumunga na, parang uupahan yung bawat puno ng nyug ninyo. Basta yung certified na variety ha. Uupahan nila para ang PCA kayo mag-aalaga pero ang bunga kukunin nila dahil gagamitin ho sa planting material. Huwag magpa-stress kasi. Kasi pagka nai-stress ho tayo, dyan ho nagkakaroon ng iba't ibang mga sakit eh. Isa ho sa mga nagiging trigger ho ng stress ang puyat. Yung bang kauumpisa pala ng araw, pagod ka na, gising ka pero gusto mo matulog uli. Pagpasok mo, gusto mo nang umuwi. Tapos pagka ikaw naman nag-aaral, nahihiya ka, wala kang glow, may mga tigyawat, ayan ha. Yan daw po ay epekto ng puyat at stress. Para malabanan ang puyat at stress, ayon ho sa mga pag-aaral, kinakailangan ho natin ng postbiotic ka. Yan yung mga bagong technology ng Japan, Ang sleep deficiency po at puyat o stress ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Kaya ang kailangan ho natin, sapat na tulog. Hindi basta tulog, mahimbing na tulog. Para pagka magandang tulog, maganda ang gising. Ayan, ha? Ang postbiotic po ay isang teknolohiya na dinevelop, inaral ho ng mga Hapon. At dito ho naman sa Pilipinas, ginamit ho nila yan para sa pagpuproduce ng Ultabio. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement dito po sa Pilipinas. Rekomendado po yan ng mga doktor at sertipikado ng Food and Drug Administration. Ang gagawin lamang ho ninyo para ho sa mga gustong magtanong pa, makipag-ugnayan sa 0917-110-6580. Ulitin na natin ha. 0917-110-6580. Text lang daw muna. Kasi baka may ibang sinasagot sa linya yung pong mga naka-standby na mga doktor at mga konsultant. 0917-110-6580 o pwede rin magtanong kahit yung mga nandyan sa abroad. Sa Zamboanga City, available na po ang Ultabio sa Joan's Pharmacy at dito po naman sa San Pedro, Laguna sa Pasmed Pharmacy. Ayan ha. Ang kailangan ho natin sa ganitong mga panahon ng pagbabago, stressful na buhay, kakulangan ng tulog, ang dapat nakaagapay, Ultabio. Magandang umaga, Pilipinas! At para may pambili tayo ng Ultabio, 6,000 ang naghihintay ng premyo sa mahiwagang tunog. Yan ha. Para wag na kayo ma-stress sa paghula. Ayan. Yung isang item ay na-develop noong pang 1940s. Pero yung isang item po, mas maaga ho. 2000 BC. Ginagamit na ho ng mga Pilipino. Yung isang item dyan, nakikita ho ninyo sa kusina, nakikita ho ninyo sa mga mga restaurant. Ayan. Yung isang item naman, nakikita ho ninyo sa sala, pero mas madalas nakikita ho ninyo sa mga kasino. Pagka naman hindi nyo pa nahulaan kung ano yan ha. Giveaway na yan ha. Ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number.
Ang inyong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Attorney Terry Redon. 20 minutos na lamang, ACS na umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng magandang umaga din kay Miss Hiro Liscano, ang Chief ng Entry Processing Unit ng Pair Cargo na IA Customs. Binabati ka ni Special Deputy Collector Dr. Yeye Marawis at ng Pair Cargo Customs Family. Magandang umaga ho sa inyo. At magandang umaga din ho sa mga taga Bureau of Immigration at sa mga suki natin sa Bureau of Internal Revenue. Sisipag nyo gumising yan. Nag-aabang kayo ng mga balita. Ayan, dalawa naman ang formulation ng family alcohol na pwede ho ninyong pagbilian. Proteksyon ng pamilya laban ho sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improve cologne. Yan yung mabagong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Alas 5:47, binalikan ho tayo ni Director Toto Bacolcol ang P-Box Doc. Magandang umaga po muli. Yes, magandang umaga din ulit sa iyo, sir. Apo, oo. So, anong findings ho ninyo dun sa Batan Aklan? Yes, based dun sa video na nakita ko, definitely hindi po yan earthquake related kasi wala naman po tayong malaking lindol. Okay. Ang pinakamalaking lindol lang ng recently would be yung sa Calayan Island, 6.3. Okay. So dito, based din dun sa video, I could be wrong, but pwedeng mangyari din po kasi itong sand boil kapag yung ilog is flooded. At tinignan ko sa mapa yung Batan, Aklan, may ilog na doon at coastal town din po siya. Okay. So when a river is flooded, pwede siyang mag-exert ng pressure doon sa levee or sa riverbank. So kapag may weak spot doon sa riverbank, yung pressure from the water can push some of the sand and water mixture dun sa surface. So, and habang umaakyat papunta sa surface yung tubig, dala-dala niya to, may buhangin siyang dala. And ito yung nakapag-produce ng nakikita na natin ngayon na sand boil. Again, ito lang din po sa video na nakita ko. Okay. So definitely po, hindi po siya earthquake related. Hindi siya earthquake related. Pero it happens anywhere. Hindi lang ho dito sa Aklan. Yes, hindi. I think may mga nangyari din ng ganitong phenomena sa US. May mga examples ako na pag-scan ko immediately after nakita ko yung video. May mga hindi to unique sa Aklan. Okay. Pero di ba ang Aklan, limestone ang karamihan yan? May mga, kapag sa coastlines, of course, may sandy yan. Pero hindi po siya lahat limestone sa Aklan. Hindi. Pero definitely ito, may kinalaman lang ito sa tawag doon, mga pagbaha. Doon sa malakas na ulan. Tama po. Most likely baka flood-related po ito. Flood-related. Okay. Hindi naman siya indicator na merong paparating na malaking lindol. Walang ganoon. Hindi siya indicator. Usually post. Indicator, nangyayari po, kapag earthquake-related, nangyayari po yan after the earthquake. Okay. Or during the earthquake, before during the shaking. Okay. At tapos, mapapas ba ito ako nagbibisaya? Mawawala din siya pagkatapos? Ma-erode din yan. Ma-erode din. So parang talagang boy lang pala siya, temporary. Parang pigsa lang. Okay. Sige. Director, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat din. Si Director Toto Bacolcol, samantala DILG, maglulunsad ng nationwide cleanup drive. Barkada program ngayon darating na Sabado. Daming barkada ni Secretary Ben Horabelos. Detalye mula kay Bal Gonzales, Arish May Bal. Kuya Angel, aarangkada sa darating na Setyembre 16, araw ng Sabado,
ang paglulunsad ng Barangay at Kalinisan Day o Barkada program sa buong bansa. Ang Barkada ay isang nationwide community-based clean-up drive program na nakatuon sa pagpapanatili at pagbibigay ng malusog at ligtas na kapaligiran. Ayon kay DILG Secretary Dan Orabalos Jr., sa NCR ilulunsad ang programa at inaasahang makikiisa ang lahat ng mahigit 42,000 barangay nationwide. Kabilang sa mga highlight ng Barkada program ay ang sabayang paglilinis sa 29 na estero at sapa sa lungsod ng Maynila, Quezon City, Caloocan, Pasig, Las Piñas, Mandaluyong, San Juan at Pasay. Sa inilabas na direktiba, inihikayat ni Secretary Abalos sa mga barangay na magpasa ng ordinansa o resolusyon na magdideklara ng isang araw para sa Barkada program. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Magandang umaga, Pilipinas! Kung ikaw naman ay may mga barkadang mahilig mag-swimming, bumili ka ng condo unit na meron magandang swimming pool. Diyan ho, yan pinagmamalaki ho ng GA Tower 2. Isa sa mga proyekto ho ng Westchester Realty. Itong GA Tower 2, naglaan ho ang Westchester ng 300 million pesos para sa renovation para makapagbigay nga ho sila ng tinatawag na affordable luxury with convenience. Paano ho? Paglabas ho ninyo ng pinto ng condominium, nandyan na ho kagad ang MRT station, yung yung Bone MRT station. Kaya lang, may 36 units na lamang ho natitira. Kaya ang pinakamagandang, puntahan ho ninyo ng personal, makita ho ninyo yung mga amenities, makita ho ninyo, labi pa lang, panalo na para hong bumili ho kayo ng 5-star hotel unit. Pagkatapos, puntahan ho ninyo yung rooftop. Meron silang swimming pool sa rooftop. Tapos meron pang isang indoor swimming pool. Yan ho yung mga amenities na meron ho ang GA Tower. Kaya lang ho, sabi ko nga sa inyo, 36 units na lamang ang natitira. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Grab the opportunity ngayon pong bare months. 50,000 pesos all-in down payment ang kanilang alok sa mga hahabol pang bumili. Basta importante, miyembro din ho kayo ng Pag-ibig Fund. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ang sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto bago po sumapit ang ACS na umaga, si Attorney Terry Ridon kasama na natin mula po sa InfraWatch. Attorney Terry Ridon, magandang umaga po sa inyo. Para ba po, sir? Attorney? Sorry, purong number po kayo. Teka. Malu, hindi ho sumasagot. Wrong number daw. Oras sa buong kapuluan. 6 na minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Muna 5 minuto na lamang. 5 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Na wrong number tuloy tayo. Ayun. Bigyan ko kayo ng tip. Bate ho sa mga pag-aaral, ito daw ho yung 16 habits that will make you poor. Smoking. Bisyo lang ho yung paninigarilyo. Tigil ho ninyo yan. Wala ho kayong kikitain dyan. Alcoholism o labis na pag-inom ng alak. Kaya nga ho lagi hong sinasabi ni Mayor Day Macalme, drink responsibly, in moderation. Yung pang party-party okay lang. Pero kung gagawin bisyo nyo yan, patay ho kayo. Overpriced coffee, yung pagkakamahal na kape, pasosyal yung iba. Sa bagay, kumawa din yung mga coffee shop. Mantakin nyo, uupo doon ng kalahating araw, isang kape lang iinumin. Pinasamantala yung libreng wifi. Kumakain daw ho ng madalas sa araw-araw sa labas. Okay lang yun sa labas ng bakod o labas ng pinto, pero wag naman ho sa mga restaurant. Mamumulubi daw ho kayo dyan. Labis na pag-inom ng bottled water yan. Pagkalulong sa video game, gambling, pagbili ng mga branded na mga damit, needing a new iPhone. Ako, ang dami arte itong mga bata ito. Lumabas lang ang iPhone 15 ba ngayon? Yung bago, iPhone 15. Nag-uunahan kung sino makakabili ng bagong iPhone 15. Gumagana naman yung iPhone 10. Hindi nyo gayahin si Jerry Baha, nagtsatsaga sa iPhone 17. Lupit ng iPhone 17, hindi mo pa dinadial, sumasagot na. Wrong number.
Anyway, tanggalin ho natin yung ating mga masasamang bisyo, para nakakatipid ho tayo. Pero kung halimbawa ang bibilihin ho ninyo punta nyo ng airport ensimada kalabasa ng Cantonese, yan malusog yan. Masustansya yan, Paano po? Wala ako lang. Ito pa pala. May naghahanap ho ng may job opening po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, habol natin to, yung job opening ho ng Bangko Sentral. Naghahanap po sila ng mga PhD at master's degree holders. Yan daw yung mga kinakailangan at saka mga data scientists. Doon sa mga PhD at saka mga master's degree holder. Ayan. Iscan nyo lang daw yung QR code na yan para ma-access ho ninyo yung mga impormasyon tungkol sa mga opening dyan po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Susunod ng 2x2 sa tang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Sun Tzu. Yung sumulat ho ng Art of War. Ang sabi niya, he who wishes to fight must first count the cost. Senator Bong Revilla, basahin ho ninyo itong quote na ito ni Sun Tzu. 2x2 sa ACS Balita. Susunod na. Kuya Angel nagpapaalala sa inyo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magandang umaga, Pilipinas! Menos 2 bago mag-ACS.